Hindi lamang pag-ibig sa kapwa-tao ang nananaig sa mundo. May mangilan-ngilan na labis na iniibig ang kanilang mga sarili kaysa sa iba. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari ba kaming makahingi ng isang like, subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa bago naming uploads. Ituloy natin ang kwentong pagmamahalan nila Cassandra at Terence. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng episode na ito. Habang nga kasama si Terence sa restaurant, ay sabi ni Cassandra sa kanyang isip na mas interesting pala ito kaysa sa inaakala ko. At hindi maiwasan nito ang mapangiti. Habang nagpapakasaya si Cassandra sa kanyang buhay, ay hindi niya alam na naghihintay na pala ang kanyang ka-blind date. At matapos ang ilang oras ng paghihintay, ay tila naubusan na nga ang lalaki ng pasensya. Dahil sa galit, ay tinawagan niya ang ina ni Cassandra upang tanungin kung ano daw ba ang problema. Akala ko po sinabi niyong tiyak na darating siya. Kaya bakit hindi pa siya dumarating? Kahit lumipas na ang ilang oras, pinaglalaroan niyo ba ako o ano? Tanong nga ng lalaking dapat ka-blind date ni Cassandra. Calm down, iho. She assured me na pupunta siya. Tumawag siya sa akin kanina. I'm sure na baka na traffic lang siya, kaya konting tiis pa. Pagdadahilan nga ng ina ni Cassandra. Be patient? Gaano pa ako katagal maghihintay? Sino ba siya sa inaakala niya? Tanong pa nga ng lalaki habang nanggagaliiti na. Pero kumalma ito nang naisip ang paalala ng kanyang ina na kapag ikinasal nga sila ni Cassandra ay magiging malaking blessing ito sa kanila at sa kanilang business. Kaya raw maging mapasensya ito kay Cassandra at sa pamilya niya. Naalala pa nga nito ang kanyang conversation ng kanilang ina. Ma, hindi mo man lang sinabi kaagad na ang famous na si Cassandra palang makakadate ko. Ang alam ko, isang boring woman lang ang makakadate ko eh. Nang bumalik siya mula sa ibang bansa para asikasuhin ang kanilang negosyo, ay kung ano-ano na ang naririnig niya tungkol sa babae. Narinig pa nga niya ang tawag sa kanya ng mga lalaking nahulog kay Cassandra at naisa itong dakilang seducer. Nang sinubukan niyang makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa kanila, ay tumanggi silang magbitawan ng isang salita upang itago ang kanilang kahihiyan. Nang marinig nga niya ang mga kwentong ito tungkol sa kanya, ay naintriga siya, ngunit dahil sa pagiging workaholic ng dalaga, ay wala siyang pagkakataong makilala ito. At ngayong alam niyang siya ang makaka-blind date niya, ay super excited niya. Pero may halong kaba. Paalala pa nga ng kanyang ina na, don't give her the chance na tanggihan ka. Samantala, si Cassandra naman ay hinihintay ang pagbalik ni Terence mula sa restroom. Habang naghihintay, may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Ngumiti siya ng nakakaloko habang inilabas ang kanyang phone mula sa kanyang handbag. May tinatype siya sa kanyang cellphone. Nang matapos, ay ibinaba niya ito at ibinalik ang telepono sa bag niya. At sa isip-isip niya, ganun ba talaga ako kalala na kailangan niya pang magtagal ng banyo? Napabuntong hininga si Cassandra. Dahil ilang oras na lang ay kailangan na niyang umalis dahil may susunod pa siyang meeting. Napatingin na lang ito sa kanyang wristwatch. Baka kailangan ko na siyang puntahan. Bulong nga ni Cassandra sa sarili. Sabi pa nga niya, hindi ko na siguro kailangang magpigil sa mga pang-aasar ko sa kanya. Parang hindi naman siya masyadong palaban ngayon eh. Naiinis nga siya kaagad. Naiisip ni Cassandra habang tumatayo at tumalikod na patungo sa direksyon ng banyo. Agad niyang itinaas ang tingin niya nang makita niyang papalapit na ito sa kanya. Pero bungad ni Terence sa kanya, pwede mo nang gamiting mag-isang table ko dahil aalis na ako para sa isang appointment. At tumalikod na ito
at naglakad pabalik kaagad sa counter. Nang makita niyang cold ang ekspresyon ng lalaki, sa palagay ni Cassandra ay nakabawi na ito sa kanyang unang pagpapahirap. Ngayon ay oras na para sa kanyang ikalawang pagpapahirap. Nakakalokong bulong ni Cassandra sa sarili habang tumatayo at papalabas na ng restaurant. Pagkatapos bayaran ni Terence ang kanyang bayarin, ay tinignan niya ang table kanina at nakahinga siya ng maluwag nang mapagtantong wala na si Cassandra doon. Ang hindi niya alam ay sabik na sabik itong naghihintay sa kanya sa labas. At nang makita nga niya si Cassandra na malapit sa kanyang kotse, ay tila napatigil ito. Sariwa pa sa alaala ni Terence ang huling ginawa ni Cassandra sa kanya. Hindi na siya kumpiyansa pa na matitiis pa niya ang panunukso nito. Natatakot siya na baka makalimutan niya ang kanyang plano. Muli na lang siyang nagpatuloy sa paglalakad na parang walang pag-aalinlangan. "This is my car, so get lost," matigas na sabi ni Terence nang maabutan niya si Cassandra. Laking gulat niya nang makita niyang humakbang ito palayo sa sasakyan nang utusan niya ito. Sa isip pa nga ni Terence, talagang lumayo siya nang hindi nakikipagtalo sa akin. Kamangha-mangha. I wonder kung anong nangyari sa kanya. Nang makita ng kanyang driver na andoon na siya, ay nagmadali ito para pagbuksan siya ng sasakyan. At nang isasara na sana ng driver ang pinto ng kotse nang makapasok si Terence, ay biglang may pamilyar na boses na naman ang nagsalita. "Pwede ba akong sumabay?" Actually, yung driver ng friend ko lang naghatid sa akin dito, kaso umalis na, may emergency daw. Ilang minuto na akong naghihintay sa kanya kaya lang, hindi pa siya makakabalik eh. Hindi naman siguro masamang magpahatid sa inyo, di ba? Tanong nga ni Cassandra at tila may peking ngiti kay Terence na kumunot ang noo nang marinig ang kanyang sinabi. At malamig na pagtanggi naman ni Terence. "Malapit na rin akong malate sa appointment ko, kaya pasensya ka na, hindi kita matutulungan. Pwede ka namang tumawag ng taxi kung totoo talagang may appointment ka gaya ng sabi mo." Sabi nga ni Terence na sumenya sa driver niya para isara na ang pinto. Pero pagpupumilit naman ni Cassandra na hindi ito nagtataksi, so please, tulungan na raw siya ni Terence. Magalang na sabi pa nga ng babae, "Pangako, gagantimpalaan kita ng malaki para dito mamaya." Nakakalokong sabi pa nga ni Cassandra, "I don't need your goddamn reward. Ang gusto ko ngayon ay tigilan mo na ako." Parang naiinis nga ang sabi ni Terence. Okay. Pangako, hindi kita aasarin. Magpapakabait na ako." Walang tigil ngang sabi ni Cassandra. Nang makitang walang sinabi si Terence, sinamantalanan niya ang pagkakataon para makasakay sa sasakyan. Mabilis nitong isinara ang pinto at sinenyasa ng driver na umalis na sila. Sabi nito kay Terence na, "Alam ko namang hindi mo ako iiwan. Alam ko namang hindi ka ganyan ka-heartless." Sabi nga niya kay Terence, habang nahahalatang inis na ito sa kanya. Nanlulumong pumunta naman ang driver sa driver's seat at umupo. Banta pa ni Terence sa kanya, "Huwag mong kalimutang tanggapin ang parusa ko mamaya." Malamig na sabi nito sa driver. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana, tinanggap na lang ng malungkot na driver ang utos nito. Tanong naman ni Cassandra sa kanya, "Ganyan ka na ba talaga kalamig at katahimik?" Habang nakatitig pa rin kay Terence, kahit hindi naman nakatingin sa kanyang lalaki. Nagsalita nga muli si Cassandra at sabi nito, "Bato ka ba talaga?" At inilapit nga niya ang kanyang muka sa tenga ng lalaki. At dagdag pa nga ng babae na, kaya pala cold-hearted guy ang bansag sa kanya ng netizen. Tanong pa nga nito, "Would you mind if I start calling you that?" Habang pinanatili pa rin ang paglapit sa lalaki. Sabi pa nga nito, "Nabalitaan ko wala kang girlfriend o fiancé. Totoo ba?" Tanong nga nito.
Hindi naman umimik si Terence sa kanya. Simula nang tumuntong siya ng sasakyan ay wala nang pakialam ito. Kumpiyansa naman si Cassandra na ang mga susunod niyang salita ay makakapagpasalita na kay Terence. Kung wala ka talagang girlfriend, ano sa tingin mo kung gagawin mo akong girlfriend? At sumagot na nga si Terence at sabi nito, in your face. Hindi ko maaatim na maging girlfriend ka. Biglang sabi ni Terence na iniangat ang mukha para titigan ng babae. Ang kanyang mga salita ay nagpakaba sa kanya na lubos niyang nakalimutan na siya ay malapit sa kanya kanina. Kung nilapit niya ng kaunti, ay magtatagpo na nga ang mukha nila. Napalingon sa backseat ang driver na abala sa pagmamaneho nang mapansin niyang nag-aaway ang dalawa. Agad naman siyang umiwas nang makitang ang lapit ng dalawa sa isa't isa. Nakakalokong tanong pa nga ni Cassandra sa lalaki. Dahil ba wala talaga akong chance o dahil overqualified ako? Tanong nga ulit ng babae habang papalapit pa ng papalapit kay Terence. Sabay tumalikod naman ng lalaki para hindi magsalubong ang kanilang mga labi. Sabi pa nga ni Cassandra sa kanyang isip, sa tingin ba niya gusto ko siyang halikan? Ang dumi niyang mag-isip? Sabi ni Cassandra sa kanyang isip. Sabay tanong nito kay Terence na, nagpe-pretend ka lang na hindi ka interesado sa akin, diba? Sa tingin mo ba qualified na ako kung hahalikan kita ngayon? Wala naman sa akin kung ika-cancel ko ang appointment ko just to make you happy. Sabi pa nga ni Cassandra at inilagay na nito ang kanyang palad sa magandang pangangatawan ng lalaki. Tinutokso nga niya ang dibdib nito habang nagpapatuloy na lumalapit sa kanya. Ang driver naman ay napapalunok na lang habang naririnig ang sinasabi ng babae. Ganyan ka ba lagi kaparangka? I mean, do you normally hit on any random guy you see? Kahit sinong lalaki na lang? Tanong ni Terence kay Cassandra at sa pagkakataong ito ay tinitigan na ng mariin ng babae. Sagot naman ni Cassandra, tinatanong mo ako kung lagi ko bang ginagawa ito sa iba't ibang lalaki? Well, ang sagot ay hindi. Sabi ni Cassandra sa seryosong mukha. At sa tanong mo kung hindi ba ako tinuruang maging malumanay? Oo, syempre tinuruan ako. Minsan, sinasabihan ako ng mama ko na dapat naman daw maging banayad ako. Maamo. Iyon daw kasi ang pinapangarap ng bawat lalaki. Naniwala naman ako sa mga salita niya noon. Pero nagbago na ang perspective ko paglipas ng mahabang panahon. Ang kulturang yon para sa naunang henerasyon at hindi sa henerasyon natin. Narealize ko na walang silbi ang pagiging maamo matapos ka lang yurakan ng lahat. Narealize ko na ang pinakamalakas at ang pinakamatatag ang talagang nakakakuha ng happily ever after at hindi yung mga gentle and sweet type. Malamig ngang sabi ni Cassandra na tila may mga hugot nga. Hindi naman nakapagsalita pa si Terence at naisip nito, I wonder kung anong nangyari sa kanya para maging ganito siya. Napaisip nga si Terence habang nakatitig sa babae. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin nang mapagtantong bumalik nga si Cassandra sa pagiging malapit sa kanya. At muling bulong nito kay Terence habang sobrang lapit ng labi niya sa mukha ng lalaki. Ang masunurin at mahinhin na uri ng mga kababaihan ay iyong ideal na uri. No wonder hindi ka nagpapatinag kahit na malapit na ako sa'yo. Pero wag kang mag-alala. Babaguhin ko ang panlasa mo sa babae. Sisiguraduhin ko yan if papayag kang makipag-date sa akin. Confident ngang sabi ni Cassandra. Habang papalapit pa ng papalapit sa lalaki at hinawakan ang mukha ni Terence. Pero mabilis na sinenyasan ni Terence ang kanyang driver na huminto sa isang lugar na ligtas. At sabi nito kay Cassandra, hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang ideyang yan. Pero ikinalulungkot kong sabihin,
na hindi ako interesado sa'yo. Pero sabi pa nga ni Cassandra na okay lang kung hindi mo ako gusto ngayon dahil sisiguraduhin kong magugustuhan mo to. Sisiguraduhin kong buong katawan mo ang nananabik para sa akin. Sisiguraduhin kong lahat ng iniisip mo ay mangyayari. Ang iyong katawan ay mananabik sa aking paghipo, mapang-akit na mga binti, at aking pabango. Ang sexy kong labi, magandang mukha, at ang mahalaga, alam mo na, mapang-akit ngang bulong ni Cassandra sa tenga ng lalaki, at lumabas siya ng sasakyan. Pahabol pa nga nito. And one more thing, sa susunod na mag-meet tayo ulit, advice ko lang, huwag kang mag-pretend na kilala mo ako. Dahil baka pagsisihan mo lang. Sabi nga ni Cassandra bago niya binitawan ang pinto ng sasakyan. Ngumiti siya ng nakakaloko habang pinagmamasdan ang driver na paalis. Sabay sabi nito sa kanyang sarili, kung iniisip niya na ako yung tipong umaatras dahil lang sa sinabihan niya ako ng ganoon, pues nagkakamali siya. Ako si Cassandra, ang klase ng babaeng mas lalong bumabangon kahit na naaapakan siya. Kung may isang bagay man siyang dapat malaman, iyon ang hindi ako sumusuko. Ipinaglalaban ko ang mga bagay na gusto ko. Iniisip nga ni Cassandra habang dinadayal ang linya ng kung sino. Makalipas ang halos 3 minuto ay may huminto ng kotse sa harapan niya. At umalis na nga rin ito sa kinaroroonan niya. Ipakita na nga kaya ni Cassandra ang totoong siya sa muling pagkikita nila ni Terence gaya ng sabi niya dito? Sa pagkakataong ito ay bumigay na nga kaya ng tuluyan si Terence at makuha na rin nila ang happily ever after? Alamin natin sa mga susunod na episodes. Kung bawat isa ay malalaman ang tunay na diwa ng pag-ibig, tulad ng pag-ibig sa atin ng may kapal, tiyak na magiging mapayapa at puno ng pagmamahal ang mundong ating ginagalawan. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay ng kwentong ito at shoutout po sa mga sumusunod. Yolanda Pachica, Merly Acunin, Analiza Saldana, Marites Morita, Lorenza Dacles, Austin Taguba, Judy Char, Rhea Baril, Josefina Rubio. Shoutout na rin po sa lahat.